Hi! Magandang araw sa iyo, kapatid, kaibigan, at sa mga tagapanood natin. Alam nyo guys, hindi na ako magtataka kung bakit bumagsak ang rating ng ating Vice President na si Sara Duterte Carpio. Kita nyo naman, ang daming kapalpakan dyan sa Department of Education. Ultimo pagpapasya, sa pagbabalik klase, kailangan isang guni niya pa sa Pangulo. Hindi ba siya ang sekretary ng DepEd? I think naman, kaya niyang magpasyang mag-isa. Abogada siya, di ba? Pangalawa, yung budget ng DepEd or ng Vice President na mahigit 100 million ginastos ng ilang araw lamang, na hanggang ngayon, hindi ma-explain kung saan napunta. Magtataka pa ba tayo kung bakit bumagsak ang rating sa survey ng Vice President? Alam nyo guys, blessing in disguise na rin itong nangyari. Kasi, kung nagkataon na tuloy ang pagtakbo ni Vice President Sara Duterte, nung eleksyon 2022 at siya ay tumakbo sa pagkapangulo, baka nawindang na tayo sa bansa natin. Baka na lalong nawindang tayo sa leadership ni Vice President Sara. Alam nyo, ito guys, wala tong kaplastikan ha. Walang kaplastikan, walang kaimpokrituhan. Mas kung ihahambing ko yung dating Vice President na si Vice President Leni Robredo at ikumpara mo sa leadership ni VP Sara ngayon, mas bibilib pa ako kay Leni. Bakit? Kahit anong panawagan ng panahon ni Leni ng mga kapartido niya na bumaba na sa pwesto itong si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na ama ng ating Vice President, hindi po nagpakita sa kahit anong rally na ang panawagan, Duterte resign. Yan ang ginawa ni VP Leni dati. Hindi siya lumutang, hindi siya nagpakita doon. Bilang delikadesa, kasi alam niya, pag siya lumutang doon, sino bang papalit kay Duterte? Si Leni Robredo. Pero hindi niya ginawa. Delikadesang ginawa. Pero ikumpara nyo dito sa ating Vice President na si VP Sara, ultimo kapartido niya si Pangulong Marcos na mayroon pang tinatawag na unity team or pagkakaisa, na nawagan ang mga supporter ng kanyang ama na mag-resign na si Pangulong Marcos, at siya pang nung panahon na yon, siya ang ginawang caretaker or taga kapamahala habang wala ang Pangulo, lumutang sa rally ang ating Vice President na ang panawagan, BBM resign. Magtataka pa ba tayo kung bakit lumagapak ang rating ng ating Vice President? Now, asahan ko na mahihirapan si Sara na makapwesto sa by 2028 national election. Kaya, doon sa mga tangat bobo na hanggang ngayon napapaniwala dyan sa tanggapan ni VP Sara, mag-isip kayo. Ha? Mag-isip kayo, mga kaibigan. Iba yung ama, iba si Sara. Kita nyo nga, ultimo, si dating Pangulong Duterte, sinusuway ni Sara, hindi niya sinusunod. Tinatatakbo siyang Pangulo, hindi niya ginawa. Pagkos sinuway niya yung ama niya, binigo niya. Ngayon tumakbong pagka-vice. Ngayon lumabas ang kung ano-anong mga issues sa kanya. Ginagamit niya ang mga supporter na DDS daw kuno. Kaya, ako, ang laki ng sisi ko dyan kay VP Sara. Nagpakahirap kami. Ako, tahasan na nagpakahirap ako ng election sa kanya. Pero, blessing in disguise, sabi ko nga, nakita natin
kung anong meron leadership si VP Sara. For me, zero siya sa akin ngayon. Kaya mga kaibigan, wag na po tayong magtaka kung bakit bumagsak ang popular o rating ng ating Vice President Sara. At doon sa mga nag-aambisyon na itulak nyo pa yan,